Ancient Robot, gumana dahil kay Luffy? So may lumabas na nga ng mga spoilers para sa chapter 1092 ng manga ng One Piece. Magkakaroon ito ng 17 pages in total na may title na The Tyrant Attacking Holy Land Incident. So sa video nga na to ay i-recap natin ang full summary ng chapter 1092. Magsisimula ang chapter kung saan ay nakarating na nga sa Marijua itong si Kuma. Dahil kung maalala nyo sa past chapters, ay umalis ito ng Kamabaka Queendom upang maglakbay papuntang Red Line at akyatin ito paakyat sa Marijua. Sinubukan siyang pigilan ng mga guards na makapasok, ngunit ginamit ni Kuma ang Ursus Shock para lipulin ang mga ito. Kasamang napinsala sa ataking ito ang iilang mga Celestial Dragons. Sa pagkakataong ito ay dumating si Akainu para pigilan itong si Kuma. Naitanong nga ni Akainu kay Kuma kung ano ang ginagawa nito sa Marijua at napaisip siya kung ano ang ginagawa ng isang manikang walang kaluluwa sa Holy Land. Inatake ni Akainu si Kuma gamit ang Meigu o Hellbound, ang parehong atake na ginamit nito noong laban nila ni Whitebeard. Napinsala at nalusaw ang iilang bahagi ng mukha ni Kuma sa ataking ito ni Akainu. Dahil hindi nga siya dumidepensa at patuloy lang sa pagtakbo hanggang sa tuluyan na nga ito makatakas. Sinisisi nga ng ilang mga Celestial Dragons itong si Akainu sa pagkakatakas na ito ni Kuma. Sa kabilang banda, nagkakaroon na nga ng shortage sa pagkain at unti-unti nang nauubos ang supply ng pagkain sa Holy Land. Ipinakita nga dito ang isang insidente sa nakaraan kung saan ay nahuli ni Akainu itong si Bonnie 2 taon na ang nakalipas. Pinagtapat nga ni Akainu kay Bonnie na bukal sa loob ni Kuma ang ginawang modification sa kanya. Samantala sa kasalukuyan ay mabalik tayo sa mga kaganapan sa Egghead Island. Makikita natin na nagkaharap na nga itong si Kizaru at Luffy kung saan ay naka-Snake Man form. Sunod-sunod nga ang mga ataking ginagawa ni Luffy habang sinasangga nga lang ito ni Kizaru gamit ang kapangyarihan ng Glint Fruit. Makikita nga natin na pareho silang gumagamit ng Color of Arms Haki. Nasabi nga ni Kizaru kay Luffy na ang hirap nga daw kalabanin ito, tulad ng inaasahan niya sa taong nakatalo kay Kaido. Lumipad nga papalayo ng Egghead Island itong si Kizaru para bumuelo sa gagawin nitong susunod na atake, kung saan ay nasabi nito na speed is power nga daw. Mabilis ngang lumipad pabalik ng Egghead itong si Kizaru at buong pwersang sinipa itong si Luffy na naka-Snake Man form pa rin. Tumalsik nga itong si Luffy sa Vega Force 1, dahilan para mawasak ito ng tuluyan habang nasa loob nga sila Franky. Pinakita nga dito ang dalawang flashback panel kung saan ay pinakita ni Dr. Vegapunk kay Kizaru ang Vega Force 1. Samantala, ang Thousand Sunny na bitbit ng Vega Force 1 ay hindi naman napinsala dahil lumapag ito sa isang island cloud. Biglang inatake ni Jewelry Bonnie itong si Kizaru, kung saan ay nasambit nito na ang laki na nga daw nito ni Bonnie at wag nga daw siyang pilitin na masaktan niya ang mga taong kilala niya dahil lang sa misyong ito. Gumanti nga ng sipa itong si Kizaru kay Bonnie kung saan ay napatalsik ito sa Egghead Barrier. Nag-warp si Kizaru papunta sa gitna ng control room sa loob ng Labo Face, malapit kung nasaan si Dr. Vegapunk. Samantala, biglang lumitaw itong higanting si Luffy sa ibabaw ng control room na naka-Gear 5 form. At dahil nga wasak na ang itaas na parte ng control room, ay biglang dinakot ni Luffy itong si Kizaru gamit ang higanting mga kamay nito na labis na ikinagulat ni na Dr. Vegapunk, Nami, Usopp, Atlas at Edison, dahilan para lumuwa ang mga mata ng mga ito, habang si Kizaru ay nananatili pa rin kalmado. Sa huling bahagi ng chapter ay makikita natin na biglang nabuhay ang mga mata ng Ancient Robot nang marinig nito ang heartbeat ni Nika. At dito na nga nagtatapos ang chapter 1092. So wala nga tayong break next week para sa chapter 1093. Patuloy lang kayong tumutok dito sa channel para sa full recap at review video para sa chapter 1092 ng One Piece. At kung nagustuhan mo ang video ito, pahit naman ako ng like at subscribe button, paklik na rin ako ng bell icon
para wala kang mamiss sa mga videos about One Piece na i-upload ko dito sa channel. At para sa mga tanong at topics about One Piece, pwede kayong mag-comment sa ibaba para naman masagot natin at maisama sa mga susunod na videos. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli, at kita-kita tayo sa next video.